Kaya ako na late ng live stream, guys. Kaya ako na late kasi eto nga, dahil dito sa paliwanag ni Digong tungkol sa fentanyl. Siguro na-trigger siya dun sa sinabi ni PBBM and he felt na he had to talk. And actually, inexplain naman niya dito kung yung mindset. Hindi niya direkta yung paliwanag kung bakit niya ginawa to. Pero at least the mindset behind it. Hintayin ulit natin yung mga bukas yung mga paliwanag. Yung mga excuses. Kasi kanina may narinig ako galing kay Attorney Sal Panelo. Sabi, hindi naman tinitira ni Digong si PBBM. He's just like being a good father to his son. No? Well, hindi mo tinitira. Sige, hintayin natin bukas ulit yung mga interpreter ni Tatay Diggs. Baka meron silang special insight into the mind of the political strategist, master strategist, political genius, art of war, former President Duterte. Thank you for accepting our invitation to be with us because we have something to add to the narratives that are going in and out sa mga bunganga ng ibang tao. Bunganga talaga. First of all, I have been your mayor. Ako sa disgrasya ko sa motor, and that was shortly after, or just before rather, mga a few months when the campaign for the presidency started. Karoon ako ng spinal, maybe sa motor or anything else. Hindi pa sigurado? So, weird lang para sa akin lang naman. Weird lang na hindi mo alam kung bakit ka nagkaroon ng sakit sa likod. Ako, I know exactly kung ba't ako nagpa-opera sa tuhod. Alam ko kung bakit nasira ang ACL ko. Nagkaroon ako ng ACL tear, etc. etc. Alam ko yan eksakto kung bakit nangyari yan. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, as usual, syempre, wag natin kakalimutan ang mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, so kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala yung maramitas sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At para gawin yan mga kutsero, download nyo lang yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code ko na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Siguro hindi. Let's charge it to FPRRD's age. Baka lang dahil ang tagal na niyang nangyari, etc. etc. Baka nakakalimutan. Yun na lang, baka nakakalimutan. O let's charge it to that. Tuloy natin. Binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario de la Rosa ng physician sa Cardinal Santos. Cardinal Santos. And I was examined also by Dr. Ibon, forgot his name. But one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl. Kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Kasi sinasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epekto ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the
synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung ano mo, cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Okay. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. It's not as simple as that. Alam natin na mga kotsero, hindi yan ganun kasimple. Ang fentanyl. Hindi yan parang alaksan na pag baka naman, alaksan. Hindi yan parang alaksan na kapag ininom mo, walang mawawala lang yung sakit na mararamdaman mo. Pero walang risk of addiction. So, sobrang tindi niyang fentanyl na yan. Washington's opioid epidemic and the state's effort to fight it by the numbers. May epidemya ngayon sa states ng mga taong naa-addict sa fentanyl. Oo, legal yan. But it's not as legal. Hindi ka pwedeng bumili niya ng over-the-counter. Regulated yan. It's a regulated drug. Kasi nga, it's highly addictive. Ulitin lang natin it is highly addictive. So yung sinasabi nila na ba't nila, ito tulad nito ni Harry the Caller. Legal ang fentanyl, cocaine ang bawal. Sabi niya. Oo. Yan sabi ni Harry the Caller. Legal naman po ang fentanyl. Ang cocaine ay ipinagbabawal. Oo. Kasi ang gusto nilang palabasin, yun nga, si PBBM daw ay nagko-cocaine. Walang problema. Legal naman talaga ang fentanyl. Pero it is a regulated drug and it is highly addictive. Also, former spokes, may tanong lang din ako. Paano na lang ang marijuana? Legal ba to? Sabi ni Gladiator. Salamat sa super chat. Sa halip na magkaroon ng unit at tulungan ng gobyerno sa pagpapaunlad ng bansa, pabagsakin talaga ang solusyon ng mga bulok at korap na politiko. Baka lang naman po. Baka lang po. May ibang sagot dito na ang marijuana ay legal. Baka lang. Kasi sabi ni Attorney Harry, legal naman daw ang fentanyl, so okay lang daw inumin or i-take. Wala problema. Regulated nga lang. It's legal but it's regulated. Paano po ang marijuana? Duterte admits using marijuana to keep him awake. Joke lang daw yung marijuana. Tigilan ako sa joke nila na yan. Tigilan ako sa joke na yan. Nagbago na ba yung yung Dangerous Drugs Act? Baka naman na-amyendahan na, hindi ko alam. Sa Pilipinas tayo, huwag natin pag-usapan yung abroad. Pilipinas tayo. Sa Pilipinas yung sitwasyon Diba? Marijuana daw, sabi niya. Kay Digong din ang galing yan. Actually, pati yung fentanyl, kay Digong din ang galing yan. Wala namang iba nagsasabi niyan Kay Digong lang naman ang galing ang fentanyl na yan Baka kasi may halong iba. Diba kapag nasobrahan ka daw sa uppers, kailangan mong i-moderate ng downers para chill ka lang. Para chill ka lang. Ginagawa yan sa kung sa mga nagpa-practice ng psychiatry, ng psychiatry. Yun, ganyan ang ginagawa. Magpe-prescribe, bawa sa mga may ADHD, halimbawa lang naman. Magpe-prescribe ng mga downers. Ngayon, para hindi naman sumobrang baba yung mood, magpe-prescribe din ng uppers para mag-meet halfway. Ganun ang So, eto na lang. Attorney Harry, paano to? Legal sa abroad, sa Pilipinas. Marijuana. Ngayon, legal to, it's regulated. Hindi mo pwede mag-take niyan
Number one, kung walang prescription. Pangalawa, kapag sumobra ka dun sa prescription. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Nung ano daw? Surely, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Parang may naalala akong sinabi niya na hindi siya nagpa-opera. Dahil ayaw ni Hanilet. Sabi niya, the president said his partner Hanilet Avancenia does not want him to undergo an operation. Ayaw rin niya akong pa-operahan kahit kasi OFW yung asawa ko, nurse. Marami siyang nakita na operations like that, procedures going awry, mali-mali ba? So wait, nagpa-opera ba talaga siya o hindi? Duterte versus Duterte to, guys. Duterte versus Duterte to. Paano na? Ulitin natin ha. Nagpa-opera daw siya 6 or parang 7 or 8 years ago. The pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Tama naman. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that Nung na-operahan na raw siya, okay na raw siya. So baka ibang sakit to. Baka ho ibang sakit to. Baka lang naman. Let's give Tatay Diggs the benefit of the doubt. Baka lang naman, baka ibang sakit to. Baka hindi ito yung hindi ito yung tinutukoy ni Tatay Diggs. Oo. Baka ano to. This is a hyperbole. Baka hyperbole to. Baka hyperbole, guys. Oo. Or metaphor. Kasi alam nyo, mga lawyers, precise magsalita yan. Hindi yan basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano. Kailangan precise. Baka ito, ang tinutukoy niya dito, ibang sakit. Baka hindi yung sinasabi niyang na-operahan siya. Baka lang naman. O sige, ganun na lang isipin natin. Yun na lang isipin natin, malamang yun yung tama. Yun ang sasabihin ng mga interpreters niya. That was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. Okay. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa, ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala sa diyan sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. As a matter of fact, yung
Yun yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, gusto trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Kaya ayaw ko nga sanang bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA. Wait. Bago tayo pumunta sa PDEA. Wait lang. Hinahanap ko yung article ni Digong ng ABS-CBN tungkol dyan sa fentanyl na yan. Nawawala na siya. Kasi nawala siya dito sa ano ko eh. Mukhang tinanggal ni ABS-CBN Wait. Ba't ganun? Tanggal ni ABS-CBN, oh. Ba't kaya nawala? Ayun. Buti na lang na na-recover sa archive. Oh. Balikan lang natin to. Kasi sabi niya, sa bagay, malabo rin naman to. Hindi niya sinabi kung tablet o patch or what have you. O baka nga yung patch. Pero kasi ito yung kwento niya nung una. 2017 pa to, guys. 2017. Ayan, Duterte on fentanyl use. It felt like Cloud9. Kahapon, buhay pa tong article na to. Ngayon, wala na. Ba't kaya nawala to? Anyway. Felt like Cloud9 daw. Pero may video. Ayan, it felt like Cloud9 daw, sabi. In a speech in Davao City, Duterte admitted that he took more than the required dosage of the pain reliever. So, ibig sabihin, mga kotsero, merong punto nung ginagamit niya yung fentanyl, patch eh. Sabi niya, patch daw. Sige, di patch. Merong punto nung ginagamit niya yung fentanyl na sobra sa dosage ang kanyang ginagamit. So, sabi ito ni Digong hindi ito nanggaling sa akin. Kay Duterte mismo nanggaling yan. Kaya nga Duterte versus Duterte na lumalabas na ito eh. Sabi niya, the doctor stopped it because he got mad. No, hindi na ikwento to. Hindi na ikwento na nagalit sa kanya yung doktor. Bakit nagalit? Kasi dapat daw putulin niya into 4 pieces. O ito, nakakwento tong 4 pieces. Naikwento yan. There was a time na yung buo nilagay ko. Yung buo daw, isang buong papel, isang buong patch daw ang inilagay. Sabi niya. Kwento niya to eh. O sige. You feel that you are on Cloud9 para bang everything is okay with the world, nothing to worry about. Yun. Dinemo pa niya, di ba? Halimbawa, ito yung patch. Puputulin ko yan sa 4. Lalagay ko isa-isa, 6 hours, 6 hours, 6 hours. So, ano yun? Times 4. Isang buong maghapon, 24 hours. Yung sabi niya, siya mismo ang nagsabi, hindi ko to iniimbento. Ayan yung sinabi niya. Sana ako inimbento ko eh. Yan ang sinabi niya. Meron daw panahon na inilagay daw niya yung buong papel. Ang hindi natin alam, gaano kadalas nangyari yung there was a time. There was a time. Gaano kadalas nangyari yung there was a time. I forgot to go to class because I got high. Didn't pay my child support because I got high. Lagay ko kaya dito yun sa sa soundboard because I got high. Oh my God, I hate drugs. Wala raw record. Itong mga PDEA na... Puntahan tayo sa PDEA. Kawawa naman ang PDEA, guys. Okay, puntahan natin to PDEA.
Nandiyan sa Malacanang yung isa, nagtatrabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Kaya ayaw ko nga sanang bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, Kawawa naman yung Maharlika. Kawawa na. Kita ko kasi. Tawag dito. Kawawa naman yung PDEA na na-question pa sila. Kawawa naman. Na-question pa yung record ngayon ng PDEA. But sino ba namang tanga ang sasabihin sa'yo na meron kaming record tungkol sa'yo? Oh. Paano siya nakatakbo? Pero, I mean, there are other ways. Kung ako yun, inaakusahan ako na nasa PDEA record ako, gusto kong alamin, nasa record ba talaga ako? Diba? Kung gagu-gagu pa ako, aalamin ko yun para ipabor ako. Diba? Kung gagu-gagu ako. Alamin ko yun. And I'm sure, diba? Lalo, presidente ka na, diba? Alamin mo. Para walang pambato sa'yo. Yan. Anyway. Kawawa naman yung PDEA. Nanahimik yung PDEA eh. Pero sige. Yan natin. Kwento niya yan eh. Hindi siya bida. Sabi naman niya never the mind. Diba? Parang ganun eh. hanapin ko yon. Hanapin daw niya. Hindi ko man tinanggap yon. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, tabi mo yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila. Pero ang weird nun ang weird ng statement niya na mayor daw siya nung nangyari yun. Hindi kaya nagkaka-mix up si Tatay Digong? Na hindi, ang nasa isip niya yung panahon na presidente siya, pero dahil ang tagal na niya naging mayor, nasanay siyang sinasabi na, nung mayor ako ganito, nung mayor ako ganyan. Kasi mga kotsero, ang weird eh. Bakit kung mayor ka noon during that time, bakit lalapit sa iyo ang PDEA para ipakita ang pangalan ni Bongbong Marcos na nasa drug list? 'Di ba? Hindi kaya na nagkaka-mix up na si Tatay Diggs. Kasi nagkonsulta sa kanya. Nagkonsulta sa kanya ang PDEA. Sabi, according sa kwento ganun yung dating eh. Nagkonsulta sa kanya ang PDEA. Sabi, sir, paano to? Marcos to. Yun yung kwento eh. Balik natin Baka sabihin ng mga tao, nagsisinungaling ako. Yun yung kwento. Kapit sila because they're worried. Hanapin ko yon. Hindi ko man tinanggap yon. Pero hanapin ko ron. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, See? Paano ka magkaka-authority sa PDEA kung mayor ka? So, the interpretation is this. Possible interpretation is this. Baka nagkaka-mix up si Digong, si Tatay Diggs, sa panahon na mayor siya at sa panahon na presidente siya.
Kasi naalala ko, ang tawag sa kanya dati nung presidente siya, mayor. Or pwede rin bang ganito? Halimbawa lang, pwede rin ba na nung transition yung government, transition government ipinakita na sa kanya ng PIDEA. Pero hindi na siya mayor nun, presidente na siya nun. Kung transition government. Di ba? So, medyo weird. Medyo weird yung kwento. Yun lang yung napansin ko. Baka parang may mix up. Baka nalilito si Tatay Diggs kung ang ibig ba niyang sabihin yung panahon na mayor siya talaga o baka yung panahon na presidente siya pero ang tawag sa kanya mayor. Baka lang hindi ko sinasabing yun talaga. Pero intayin natin yung interpretation ng mga interpreters. Kasi marami siyang interpreters Game, tuloy natin. Alright, tabi mo yan. Kasi baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo, itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila. Kasi weird paano siya magkakaroon ng authority over PIDEA kung hindi naman siya presidente? Kasi inutusan lang niya, yaan yun, tabi nyo na yan. Diba? So paano siya nagkaroon ng authority sa PIDEA kung mayor siya? Most probably, this happened nung presidente na siya. Most probably. Kasi ang tawag sa kanya, mayor Maski nung presidente siya, tawag sa kanya mayor. Oo. So, hindi natin alam. Malabo yung kwento. Malabo. Pero yun ang, ewan ko lang, hintayin natin mga interpreter bukas. For their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi siya meron pang comment dito. It got my attention. Wait, sana yun? Ay, natabunan. Ang bilis nyo kasi mag-comment Pero ang comment niya is, so admission ito na may mga pinapalampas siya nung time niya. Ito. Ay, hindi. Hindi pala ito yun. So, is it an admission na meron siya mga pinapalampas na mga tao during the drug war? Peter Lim, is that you? Ay, nako. Political strategist talaga si Digong. Allowed Sara to run with PBBM as sure win, then now turn to ruin the president so Sara will take over. I'm giving it too much credit. Sige. Okay na lang. Sige. Pwede. So, is it possible na may mga pinapalampas talaga siya na nasa drug list? Sa watch list? Kasi kung totoo na yung kay PBBM ipinalampas niya, ba naman hindi lang si PBBM yung pinalampas niya? Masisira ang kredibilidad ng war on drugs dyan. Masisira ang kredibilidad ng war on drugs dyan. Kailangan, may dagdag na namang sasagutin si Digong. Dahil dyan. Tuloy natin. Kita tuloy, hindi na ako Yung balita ko, si Lisa, hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bongo! Hindi nung agad Bongo. Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Okay.
Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. So, Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, wait lang po. Sorry po. So, mga kotsero, it seems meron niyang mix up sa memories ni Tatay Diggs. Kasi kung mayor ka, ba't ka mag-a-appoint ng gabinete sa Department of Agriculture? So, hindi siya mayor. Most probably, yung memories ni Tatay Diggs are nagkakaroon ng mix-up. Yung memory niya as mayor, or dahil ang treatment siguro niya for the longest time ay mayor siya. So, kahit nung naging presidente siya, ang mindset niya ay mayor pa rin ako. Sa utak ko, I'm still a mayor. Baka ganon ang naaalala niya. Kasi mga kutsero, weird kasi talaga na ang isang mayor ay magkakaroon. Unang-una, lalapitan ka ng PIDEA para magkonsulta tungkol sa high-profile criminal. Halimbawa, kung totoo ang chismis. Or high-profile drug list, drug watch list. Imposibleng ipasa yan sa mayor. Siya nga, nung presidente siya, hindi niya binigyan ng access si Leni Robredo sa watch list Vice President na yun, ha? How much more ang mayor? So baka ang iniisip talaga niya during that time, ang kwento niya, hindi bilang mayor, bilang presidente. O ito, second confirmation. Nung si F.L. Lisa daw ay lumapit para ipa-appoint si President Bongbong Marcos, then Citizen Bongbong Marcos, bilang Department of Agriculture Secretary. Ang sabi niya, sino ba ang kanyang special assistant to the President? Si Bongo. Alam naman natin na si Bongo ay malaki ang impluwensya sa mga naa-appoint. Si Sap Bongo. Sabi niya, wag mong isama sa listahan ko yan dahil bangag yan. So, ibig sabihin, ang kanyang alaala ay tungkol sa kanyang pagiging pangulo. Which now leads us to this point. How can we now trust the memory of former President Rodrigo Roa Duterte? If in the detail of being a mayor and the president, magkaiba agad. I'm not questioning, hindi ko kinu-question yung kwento niya. Baka naman talaga mayor siya nung panahon na yon. Ngayon lang ko nakakita ng mayor na nag-a-appoint ng DA secretary. Ngayon lang din ako nakakita ng mayor na kinukonsulta ng PIDEA tungkol sa high-profile drug watch list. Baka lang. Pero baka mali ako ng interpretation, guys. Don't get me wrong. I'm not the official interpreter of FPRRD. Hindi ako interpreter. Tuloy natin. nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Totoo naman yun. Why? Kasi alam ko, bangag. Which now begs the question, bakit hindi nyo po sinabi sa amin nung kampanya? Akala ko ba we're protecting the future of the Filipinos and our children and our grandchildren? Hindi nyo sinabi sa amin. Di sana hindi na ho namin binoto. Sana ho na-inform kami noon pa lang. Sabi nyo, hindi nyo ho kinampanya, but you also did not tell us all of the information. Nag-iisip lang naman ako. Hindi ako galit kay Digong. I am actually not, wala akong feels kay Digong right now. I'm not feeling anything.
Nag-aano lang tayo dito. Nagre-react lang tayo sa sinabi niya. Kasi mga Kojero, alam niyo na bukas, may interpretation na naman to ng mga official interpreters niya. So, di ba? So baka mali yung interpretation natin, di ba? So as early as now, kung mali yung interpretation natin, I apologize. As early as now. Baka mali lang ako ng pagkakaintindi. But yung sinasabi naman niya is plain and simple. Madali lang na maintindihin. Pero, di ba, baka mali tayo. Hindi natin alam. Di ba? Hintayin natin yung salita ng official interpreters. 2 beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Magtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. So, kasi gusto mo nun si Bongo eh. Yun ang mga corrections na dapat. Kasi pag hindi, baka maging totoo. A lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Sige na lang. Mas naging convoluted yung kwento, guys eh. Ewan ko lang Again, mga Kojero, baka iba yung kwento ng spin ng mga interpreters, official interpreters. As early as now, I apologize. Sinasabi ko lang, yung pagkakaintindi ko dito sa video na to, real time. Real time. So, baka mali lang ako intindi. Baka hyperbolic statement lang tong lahat na to. Baka hindi pa nangyari to lahat eh. Panaginip lang natin lahat to. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Kung hingin. Bakit hindi? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Lupuhan, PDEA. Ba't maghintay pa kayo? Labas yun na lang. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. No, from you lang yun. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Huwag sa blood. Sa buhok. Yan, that is how the way it is disproved. Sa buhok. Hindi sa buhok. marunong. 2 years yan. Sa buhok. Sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Ay. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. Tapos matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Okay. Sino ba nag-umpisa?
Sa kanya lang naman ang galing yung chismis na yun eh. Di ba nung alala niyo nung campaign? Sa kanya lang naman ang galing yun. Hindi lang niya pinangalanan noon. Pero ngayon, pinangalanan na niya. Pero noon, walang pangalan. So, ang weird lang. Ang weird lang nung ano. Parang ano yan eh. Parang common sense argument ng mga aanga-angang vlogger dyan sa States, sa Canada. Common sense lang naman daw ang kailangan. It's not like that. O ganito, sige. Since ang example ni Tatay Digong, hindi naman daw party litigan sa sa kaso. Hindi naman daw siya respondent at wala naman daw plaintiff. Ganito na lang, simplihan na lang natin. Paano sa barangay? 'Di ba pag nag-uusap sa barangay, kapag nag-arbitration sa barangay, kailangan magpakita ka rin ng ebidensya ng akusasyon mo. 'Di ba? Simple na lang 'yun, barangay. Huwag na tayo pumunta sa korte, barangay na lang. O ganito, o sige. Total naman daw, sabi ni Tatay, let's follow the logic of Tatay Digong. Sabi ni Tatay Diggs, hindi ako yung public officer. Oh. Paano dalhin natin dito sa ganitong kwentuhan? Saan dinala ni VP Sara yung 125 million pesos na kanyang confidential funds? Corrupt siya dahil doon. O, paano pag yun ang sinabi ng taong bayan? Actually, yun ang sinasabi ng taong bayan. Ako, no, that's not what I'm saying. Kasi confidential funds yun eh. May yun, may reportorial requirement yun. Public officer si VP Sara. Should I not prove my allegation? Corrupt si VP Sara kasi nagwalda siya ng 125 million in 11 days. O, ito pa. Isa pa. Gawa pa tayo ng isa pa example. Halimbawa lang. O, halimbawa. 51 billion sa first district lang ng Davao City. Corrupt si Pulong dahil sa 51 billion na allotment sa kanya nung termino ng tatay niya. Oh, what if I say that? Hindi naman nagsasalita. Yung dalawa. Will the argument still apply? O, ito na lang. Mas malapit sa sikmura ni Tatay Diggs. Halimbawa lang. 30,000 people ang pinatay ni Digong dahil sa war on drugs. You were a public officer doon. Nakaka-disappoint na to si Tatay Diggs ha. Kasi ang premise lang naman ni Tatay Diggs, wala akong kailangan patunayan kasi hindi ako yung accused. Hindi naman ako public officer. Ang inakusahan yung public officer. So, sino ba yung inakusahan? Si PBBM. So, kailangan daw siya yung magpatunay. Paano din yung sitwasyon ng dalawang anak niya? Paano yung sitwasyon niya nung siya yung presidente? Salin nga niya sobrang secret eh. 'Di ba? Hindi nakukuha yung salin niya. Gumawa pa ng hiwalay na what do you call this? Na memorandum circular ang Office of the Solicitor General yata 'yun. OSG ba 'yun? Or Sandigan Bayan? I forget. OSG. Gumawa pa ng hiwalay na memorandum circular ang OSG na kapag ikaw daw ay magre-request ng SALN ng presidente during the time of Digong, kailangan mag-file ka muna ng kaso. Oh. So hanggang ngayon, walang nakakuha ng SALN ni Digong. Hanggang ngayon. Tuloy natin yung video. Diba ang hirap ang hirap i-sustain nung sinabi ni Tatay Diggs eh. Na public officer ka, ikaw magpaliwanag. O so nung panahon na yon, eto tulad nga 51 billion, 125 million, sinasabi ng mga ibang Pilipino, corrupt yung anak mo dahil diyan.
Hindi ba dapat magpakita ng ebidensya yung mga tao nag-a-allege na corrupt yung anak mo? Yun lang naman. Naisip ko lang naman nung sinabi niya yan. Pero again, mga kutsero, baka mali yung interpretation natin. Intayin natin yung mga interpreter ni Tatay Digong. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, So are you challenging Mayor Excuse me. Mayor, Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, Fighting I about. dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya, sinabi ko na yon. Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati na military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? May ganun pa pala. Bakit ka napag-rehabilitate doon? May ganun palang drama. Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Oh, alin natin? Physical therapy rehab center. Ako, nagpapapiti ako. Tawag doon, rehab center. Diba? Di naman kailangan di naman kailangan drugs, di ba? Ako nga, may PPT ako eh. Rehabilitation center ang tawag sa PT center namin eh. Diba? But anyway. Grabe. Grabe. Hirap. Ang hirap paniwalaan ni Tatay Diggs. Actually, I was willing to give it the benefit of the doubt until the point na sinabi niya, ba't ko kailangan magpatunay sa inyo? Ikaw yung nag-allege eh. Di ba? Ikaw yung nag-allege kasi. So, gano'n na naman kasimple yun. Diba? So, what do we make out of this? What do we make out of this? Well, extended version lang to nung sinabi niya nung Sunday. Extended version lang to nung sinabi niya nung Sunday. Wala pang wala pang, I was hoping na may papakita siyang listahan, pero wala siyang napakitang listahan. Kasi nagpa-press con ka eh, so, di ba? I'm just curious, no? Curious lang ako na all of a sudden, biglang may ganito sa kampo nila. And alam naman natin, ang trigger niyan is yung away ni Martin Romualdez at ni GMA at ni VP Sara. Yung tatlong yan yung trigger na yan. So, well, bahala sila. Diba? Hindi mo na alam kung anong Hindi mo na alam kung paano. And in this situation, wala eh. I mean, paano ngayon maglalaro yung anak mo?
'Di ba? Paano maglalaro si VP Sara ng politika? Inipit mo siya. Buti na lang nga talaga, mabait si presidente at medyo trusting. Medyo trusting. I don't see any sabi naman niya magkaibigan naman daw sila. So, bakit may ganito? Saan ang hugot kumbaga? Yun ang hindi ko pa makita, yung hugot. Bakit may ganito? Is it really because of the lack of good governance? I doubt. Matagal ko na sinasabi to. Bumagsak na ang inflation, 3 point something nitong December. Marami ng trabahong pumapasok. Marami ng investments na napasok. Mababa ang crime rate. Ang daming nahuhuling drug pusher. At maraming nako-confiscate na illegal drugs. Yun yung importante. Marami tayong partnerships. In fact, kanina si Presidente, ang dami niya naisarang partnership sa Vietnam. Ang dami nga niyang good news Mga kontrata na partnership, lalong-lalo na sa trade ng bigas. So, hindi ko nakikitaan pa ng sobrang mabigat na issue maliban dun sa away nung tatlo, ni GMA, ni Sara at ni Martin. And possibly China. Nakikialam si China. So, hindi natin alam. Baka nung nag-usap sila ni Xi Jinping, ni Papa Xi. baka nung nag-usap sila ni Papa Xi, sabi ni Papa Xi, kung na lang magtulak ng independence ng Mindanao. Ikaw na lang magtulak ng Mindanao independence. Tapos, di ba? Pupondohan namin yan. Bakit? Kasi mahal yun Paano ka magpopondo siya nga rin nagsabi sabi niya, kailangan mo ron ng unlimited money para magawa yung ginagawa daw ni Martin Romualdez sa People's Initiative. Kailangan daw ng unlimited money. Saan ka kukuha ng unlimited money mo para dyan sa independence ng Mindanao? Kulang ang 51 billion dyan. Hindi nakatulong kay Digong tong press conference niya. Sana hindi na lang niya. Kung nag-press conference siya tapos tungkol lang dun sa Mindanao, yung gusto ihiwala yung Mindanao, siguro magiging less controversial. Kaso hindi, sinama niya yung mga statement niya tungkol sa fentanyl. Di lalong lalong napasama sa kanila. Napasama sa kanila to, hindi maganda sa optics. At saka nagmumukha silang lalo nung sinabi niya na tawag dito. Ihiwalay ang Mindanao. Nagmumukha silang power hungry. Ang hirap mahirap i-rebut yung marijuana. O sige, yung fentanyl, pwede mo ilusot yan. It's legal but it's regulated. Ang mo doon, ang mahirap sagutin doon is si Duterte mismo may admission na ginamit niya ng labis-labis yung fentanyl. So, hindi natin alam kung ilang beses niya ginawa yun. Basta ang sinabi lang niya, sabi ni Digong, meron daw time, we don't know how many occurrences that time was, na siya ay gumamit ng fentanyl, ng labis-labis. Oo. Yung marijuana, of course, sa ating mga acceptable 'yan to some of us, 'di ba? Ako I'm pro marijuana for medical reasons. Okay ako diyan, goods ako diyan. Pero kailangan ayusin mo yung batas. You have to be really strict about it, etc., etc. Kasi it's also prone to abuse. Yeah? Pero right now it's illegal according to the Comprehensive Dangerous Drugs Act. So, nagmarijuana daw siya. Paano nyo ngayon nilulusot yan? Those are his words. Hindi ko inimbento yun. Salita niya yun.
So, paano? Should Digong also take a drug test? Wag na. Inamin naman na niya eh. Gumamit siya eh. What's the point? Or baka mali tayo ng interpretation, guys. Again, lahat ng sinabi natin dito ay subject to the interpretation of those official interpreters. Diba? Lahat ng sinabi natin dito is subject to the interpretation of the official interpreters of Tatay Digong. So, yun. So, maraming pong salamat sa inyo panonood sa atin today. Expect